Magandang araw sa mga nakikinig. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Leo at sana ay magustuhan niyo ang kwento ko. Bata pa lang ako, may kakaibang kakayahan ako. Ito yung tinatawag nilang third eye. Bihira ito sa mga tao at kahit parang cool pakinggan, sumpa naman ito para sa akin. Minsan may mga nakikita akong pangitain na parang totoo kaya hindi ko talaga ito gusto. Ang kwentong ito ang isa sa mga pinaka nakakatakot na naranasan ko at nangyari mga ilang taon na ang nakalilipas. Bale, kakaumpisa ko pa lang sa bagong trabaho bilang janitor sa isang maliit na ospital. Maraming silid ang ospital na ito at binigyan ako ng mataas na sweldo dahil sabi nila marami nagpaparamdam dito at wala pang tumatagal. Hindi naman ako masyadong takot sa mga ganitong bagay kasi sanay na ako mula pagkabata. Kaya tinanggap ko na lang kaagad ang trabaho. Ilan linggo pa lang akong nagtatrabaho doon ng isang gabi, nagkaroon ng aksidente at maraming pasyente ang dumating. Walang tigil ang trabaho ko buong gabi at pagkatapos ng duty ko, naisipan kong matulog para maaga akong maglinis kinabukasan. Umiga ako, nagkumot at dahil sa sobrang pagod, nakatulog agad ako. Maya-maya pa, bigla akong nagising sa malakas na pagkatok sa pintuan dahil akala ko may tao sa labas. Kaya tumayo ako para tignan. Pero wala namang tao pagbukas ko. Lumabas ako at nakita ko ang isang matandang lalaki na dahan-dahan naglalakad papunta sa dulo ng hallway. Nakasuot siya ng karaniwang damit kaya inisip ko na baka bantay siya ng isa sa mga pasyente. Tinawag ko siya pero deadma lang. Sabay turo sa pinto ng ward. Tapos nawala na siya sa paningin ko. Pumunta ako sa ward at nakita ko na tulog ang lahat ng pasyente maliban sa matandang babae na nahihirapang huminga at napansin ko na nag-iba na ang kulay nito. Agad akong tumawag ng nurse para tulungan siya. Saglit pa at dumating ang mga nurse at nilapatan siya ng lunas. Dahil sa sobrang pagod, bumalik ako sa silid at muling natulog. Hindi ko inaasahan ang mga sumunod na nangyari kinabukasan. Nang magising ako bandang alas 4:30 ng umaga, pinuntahan ko ang babaeng pasyente at nagpasalamat siya sa akin dahil tinawag ko ang mga nurse. Sabi niya, baka ikinamatay niya ang atake ng higa kung hindi ako dumating. Ikinuwento ko sa kanya na may tumawag sa akin na matandang lalaki noong gabi at inilarawan ko ang itsura nito. Natigilan siya at sinabing imposible dahil tugma ang paglalarawan ko sa kanyang yumaong asawa na noon na 1 taon na palang patay. Dahil doon bigla akong nakaramdam ng lamig at nagsitayuan ang mga balahibo ko sa katawan. Bumilis din ang tibok ng puso ko dahil sa sinabi ng ate. Tapos, patakbo akong lumabas sa kwarto at pumunta sa nurse station para ikwento ang nangyari. Pero sa kasamaang palad, nagkibit-balikat lang sila at hindi naniwala sa akin. Sabi nila baka nananaginip lang ako o nag-hallucinate dahil sa pagod. Pinabalik nila ako sa kwarto ko para magpahinga pero hindi na ako nakatulog pagkatapos noon dahil sa kakaisip. Madami pa akong naranasan doon gaya halimbawa ng habang natutulog ako, nagising ako sa ingay ng malakas na kalampag ng mga bakal na gurney sa hallway. Parang may nagbabanggaan pero pagtingin ko, wala namang tao.
Napansin ko ang anino ng isang bata sa may sulok. Nagtaka ako dahil pagtingin ko ulit, wala na ito. Minsan naglalakad ako sa madilim na pasilyo. Biglang nagpatay-sindi ang mga ilaw at sa bawat patay-sindi, parang may aninong tila papalapit. May narinig akong hadit-dit ng bata sa kabilang cubicle. Walang ni isa mang tao pagtingin ko. May pagkakataon na naglilinis ako ng sahig ng ward. Naramdaman ko ang isang malamig na kamay na humawak sa balikat ko. Kahit alam ko naman na mag-isa lang ako. Sa storage room naman, habang inaayos ko ang mga gamit, biglang bumagsak ang isang mabigat na kahon mula sa itaas na parang may naghulog. Isang beses naman habang naglalakad ako papuntang ward, biglang may sumigaw ng malakas at sa likod ko kumurap ang mga ilaw at dahil dun, may naaninag akong nakatayong tao sa dulo ng silid. Pero nawala din agad sa isang kisap mata. Natatandaan ko pa nung huling gabi ko sa pamamasukan sa ospital, habang natutulog ay nagising ako sa pakiramdam na may nakatitig sa akin. Nagulat ako dahil pagmulat ko, may matandang babae na nakatayo sa tabi ng kama ko na nakasuot ng hospital gown. Nakatitig lang siya sa akin habang ako ay nanginginig sa takot. Pumikit ako ng mariin ng ilang segundo at wala na siya pagmulat ko. Ang mga pangyayaring ito ang nagpapatunay na hindi biro ang mga kababalaghan na dinanas ko sa ospital na iyon. Kahit natapos ko ang kontrata ko, ang takot at mga alaala ng mga naranasan ay mananatili sa akin habang ako ay nabubuhay.